Hello. Let me address the specific issue um, about or concerning anointing. So, itong video na ito ay straightforward. I will make it as no cuts, no edits, just plain explanation about the word anointing. Why we are so fanatic about the word anointing? No. Ako po ay lumaki sa isang charismatic na simbahan, no. That is diyan ako lumaki sa charismatic. Until now, we belong to the charismatic group. Anointing is napakasarap pakinggan. The word anointing. Pero habang ako ay lumalalim, no, sa aking pagbabasa at pinapaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita, naunawaan natin na yung dati nating kaalaman sa word na anointing ay sabihin na lang po natin na kulang at may mga super emphasized na mga paliwanag patungkol po sa anointing. Noon, we believe that kapag ikaw ay very fiery, especially sa mga pastors, kapag ikaw ay fiery preachers, maraming na-slain, no? Maraming na-heal, you are an anointed pastor. Wow. At sa mga worship leader naman, kapag nadala mo ang congregation sa pag-iyak at nagkaroon ng revival, no? People will call you are an anointed worship leader. Ano? And then when you are, kapag ikaw po ay grabe makapag-inspired, no, sa kapwa mo mga kapatiran, you were tatawagin kang grabe ang anointing mo, Brad. We need to understand that magkaiba po ang word na anointing at saka gift. Yeah. Magkaiba po yan. Sapagkat hindi po lahat tinawag na preacher, hindi po lahat tinawag worship leader. That is a gift. But let me focus on the word anointing. Magkaiba po ang anointing sa Old Testament and then in the New Testament. Okay, the word anointing is the English translation of anointing is to set apart. No, to set apart. Now, masyado po nating na-highlight palagi. Every time we think about anointing, always pumapasok sa atin agad is yung Old Testament stories. Again, wala pong mali doon. The Old Testament way, how to anoint things, how to anoint people, especially if God choose a king like
He did to Saul, David, no? Inutusan niya yung mga prophet or mga high priest to anoint them with oil, to set them apart, na sila po ay pinili na ng Diyos. And when anointing comes, kapag ikaw ay in-anoint ng oil, that's the sign na ikaw po ay a powerful one, not because of you are anointed, but because God is with you. No? But let us look. So basically, no, yun po yung nangyayari po sa Old Testament. No? Many to mention, ano. So that's the way, if kinukonsecrate nila yung isang bagay, they anoint them with oil. No? Now, in New Testament, I think dito natin minsan nakakaligtaan itong New Testament. Okay? Number one, who is the anointed one? The anointed one is no other than Jesus Christ. Jesus Christ. The word, by the way, Messiah, is the anointed one. Now, let me clear up, no? Masyado nang mahaba ang aking explanation. Didiretsuhin ko na. Nung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, nung tinanggap po natin si Jesus Christ, excuse me, the moment na si Jesus Christ ay ating tinanggap ng buong puso natin, no? Nagkaroon ng pagbabago, repentance, at nandun ang pagkilos ng Diyos. In short, the moment na ikaw ay naging born again, then you are also an anointed being. In-anoint ka na. You know, in the Old Testament, anointing ay ginagamit nilang oil. In the New Testament, oil symbolizes the Holy Spirit. So the moment na nareceive mo si Jesus Christ as your personal Savior, the anointing, which is the Holy Spirit, yun yung nag-anoint sa atin. Therefore, ikaw at ako, from the literal meaning of anointing means to set apart, dahil tinanggap mo si Jesus Christ, set apart ka na. In-anoint ka na ng banal na Espiritu. You are set apart ka na dito sa mundo. Hindi lang yan. Anointing also is pare-parehas po tayo ng level. Alam niyo minsan itong anointing na word, ito po ay minsan may iba na nakaka-inspired. Yung iba naman, ito po ay nagdudulot po ng jealousy. Why? Because sinasabi nila palagi na, Pastor, kasi ang akala nila na sa pamamagitan ng fasting, 3 days, praying non-stop, and reading the Word of God, diyan nila magigain yung anointing. Again, wala pong mali sa ganyan, ha? No? If you fast, then go fast. If you pray, lengthy prayer, then go. If you read the Word of God, Mass, the best. Pero ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi po yan makakapagpataas ng inyong anointing. Because isa lamang po ang makakapag-anoint sa atin. Walang iba po kundi ang banal na Espiritu lamang. The moment you abide in Christ, you are already anointed. 1 John chapter 2 verse 20. And you are anointed by the Holy One.
Kaya nga minsan nagkakaroon po ng division. Why? Because the people na nandito sa baba, sasabihin nila, wow, napakataas mo. Grabe ang yung anointing. Di ba parang, kapatid, pastors, members, or ano pa yung mga, ano bang meron sa loob ng iglesia, we are all the same. We have only one God, one Spirit, one baptism. Wala po pinagkaiba po sa atin. Hindi po magkaiba ang anointing na meron sa atin. We have the same anointing. At minsan, itong mga pastors, itong mga teachers, discipleship leaders, etc. Minsan, nagiging, hindi naman lahat kaya nga, minsan, nagiging kayabangan na, oh, we are the anointed one. And then, the context of don't touch the anointed one, hindi po yan para sa mga pastor, para po yan sa Diyos, kay Kristo. So ano po yung gusto ko na pong tapusin ang video na ito. Huwag po kayong masobrahan or yung maging fanatic sa word na anointing, na talagang pinupuspos mo ang sarili mo para you will become anointed, para tumaas yung anointing mo. We have only one Holy Spirit na nag-anoint sa atin. And by the way, kung may nakita po natin na itong pastor na ito ay magaling sa ganito, it's because that is the gift na inilaan ng Panginoon para sa kanya. Yung worship leader na talaga namang napakahusay. All glory to God. No? For me, that is not anointing, that is the gift. Because the word anointing, for me, marami pong nagsasabi sa akin, na mga kapatiran, and then sa ibang mga nasa abroad, nagtatanong, pastor, yung aming pastor dito, napaka-anointed. Sabi ko, ikaw din naman, anointed eh. So, wag po tayong masyadong i-fantasize yung word or maging fanatic sa word na anointing. Because it's the work of the Holy Spirit na nag-anoint sa ating lahat. And we are all the same. Bishops, ano pa yung mga katungkulan mo sa church. Kahit ikaw ay tagalinis lamang, ng mga instrument, taga-arrange lang ng chair. We are all anointed. We are all the same. Ang nag-anoint, mga kapatid, sa mga disipulo ng panahon ni Jesus Christ. Ang mga Christian fathers natin, ang nag-anoint sa kanila. Yung mga talagang unang mga Kristiyano na nagdala ng gospel hanggang makarating sa atin. At sa kasalukuyan, is the same Holy Spirit na mag-a-anoint sa darating pa ng mga panahon. Kapatid, ikaw at ako, we are all the same anointing. And we are all anointed by one person. That is the Holy Spirit. Yan lang po ang aking masasabi, particular sa issue and concern na yun. Salamat po sa inyong panonood. God bless. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.